Ang topic po natin this morning, kaugnay po ng atin pong series po na yan ay Commitment That Lasts. Ang text po natin ay nasa Luke 8:11 to 15. But just allow me to read verses 11 to 13. Baka mapagod po kayo na pumasa, kaya bawasan po natin. Gawin na lang po natin concluding part yung verse 15. So, chapter 8, verses 11 to 13, this is the meaning of the parable. So, doon po nag-start. Alam po ninyo, may parable kasing binanggit si Jesus yung upper part. Tama po ba? And that is the parable of the sower. So, nagkwento po siya ng isang talinghaga na sabi, merong isang sower, merong isang manghahasik, or merong isang magsasaka, na paglabas po niya ng bahay, paglabas po niya ng kubo, meron po mga binhe na nalaglag sa tabi ng daan. At yung po nalaglag sa tabi ng daan ay hindi na po nakatubo. Kasi lumating po yung bird o tinatawag po nating evil bird. Okay? So tinuka po kaagad, hindi man lang po nakapenetrate sa soil, hindi man lang po tumubo. Kasi nga po, kinuha po ng ibon, mandaragit na ibon. Meron naman po na binhi na nalaglag po sa batuhan. Yung pong nasa batuhan, palibhas sa manipis ang lupa, madali pong tumubo yung binhi. Pero dahil nga po manipis ang lupa, nung dumating po ang sikat ng araw, ganun din po, saglit lang po talaga siyang namatay. So ang problem po pala sa mga Christian, hindi lang ulan, no? Hindi lang ulan. Iba takot sa ulan, pero takot din pala sa init, madali din pong malanta. Okay? So nakita po natin doon na bigla na lang po siyang namatay after po ng testing, namatay po kaagad, hindi na po nakapagpatuloy. Ano po sabi ng kwento? Meron naman po nahasik sa dawagan. Alam po ba ninyo pag sinabing dawagan, naintindihan po natin? Doon po sa isang Bible study po namin, pag nagsisalita ako na medyo Tagalog word talaga, medyo yung isang kabataan doon lagi nagtatanong sa mami niya kung ano yung sinasabi ko. So, naintindihan pa natin dawagan? Yung maraming damo, okay? So, may nalagdag na binhi, tumubo naman. Pero dahil maraming damo at matataas yung damo, hindi na po siya nakapamunga. Okay, tumubo, pero hindi namunga. And lastly, yung apat na uri ng lupa, meron pong tumubo talaga sa good soil or good ground. At ito po ay namunga 30, 60, and 100-fold. Ang dami po na ibinunga po nito. No? Naging productive. Kasi nga po ay good soil. So, nung i-preach po ito ni Jesus, hindi po maintindihan ng mga tao. Okay? Even yung kanya po mga disciples sa mga kasama, hindi rin po maintindihan yung kanya pong talinghaga. Kasi nga po talinghaga, it is an earthly story with a heavenly values. So, kailangan po si Jesus magsalita minsan ng talinghaga para talaga pong makita yung talagang makarelate po siya. But ganun pa man po mga kapatid, hindi pa rin po talaga mag-gets sa mga tao. So, dahil hindi mag-gets, nagtanong po yung mga alagad. At ito po, sabi niya, the parable, this is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Those along the path are the ones who hear. And then the devil comes and takes away the word from their hearts so that they may not believe and be saved. Those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. May the Lord add blessing upon the reading of His word. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Nais po namin kayo, Panginoong, purihin, pasalamatan. Nais din po namin, Panginoong, matanggap ang salita po ninyo sa umaga pong ito. Lord, linisin po ninyo ang amin pong buhay. Amin po, Panginoong, sinusuko ang anumang katigasan po ng kalooban, anumang paulit-ulit na nagagawang sin against you. Nagpapalinis po kami at humihingi ng tawad. At ang prayer po namin, ang salita po ninyo, ang makapanahan po, Panginoon, ng malalim sa amin pong puso sa umaga pong ito. Lord, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.
Ang focus po natin mga kapatid sa atin pong pag-aaral ay ito, no? Commitment must be rooted in God's truth to produce lasting fruit and power. Ulitin po natin, this is the focus of our meditation this morning. Commitment must be rooted, ang pagtatalaga, okay? Ang pagtatalaga at ating po mga pangako must be rooted, dapat po ito ay nakaugat sa katotohanan ng salita ng Panginoon para po ito ay mag-produce ng isang patuluyan at nagtatagal na bunga at kapangyarihan. Alam po ninyo, any commitment, a commitment that is not rooted to God's truth may look like, sabihin natin, may look like good, but this is just temporary. Ulitin po natin, a commitment that's not rooted in God's truth may look good, but this is just temporary. Mukhang maganda naman. Di po ba, kadalasan po, tayo po ay, meron po talagang excitement, okay? Meron po talaga tayong excitement, meron po talaga tayong, parang sabihin po natin, spiritual hype, yung parang nahandong ka talaga, no? Parang itinataas talaga tayo, nakakaramdam tayo na yung spiritual height po natin ay nahandon. So, nagkakaroon po talaga tayo, nagbibigay po tayo ng mga commitment. But if this is not based on God's truth, hindi po talaga magtatagal. But, pag ang commitment po natin, nagpo-flow po ito from the truth of God's Word, it becomes powerful, sustainable, and fruitful. Sabihin nga po natin, powerful, sustainable, and fruitful. So, yung bagay po na makikita po natin, if we are rooted in the Word of God, if we are rooted in God's truth, marami pong mga tao ngayon, they start strong in their faith. Okay? Excited, passionate, ready to serve. Sabihin mo sa katabi mo, parang ikaw, best. Yan, parang ikaw, di ba? Excited, passionate, and ready to serve. But over time, ito po problema mga kapatid, over time, pagdaraan po talaga ng mga sandali, yung commitment po ay nagfe-fade. Okay? Nagfe-fade po ito. Sabihin mo ulit sa katabi mo, anyari. Di ba? Nahandon yung excitement, nahandon po talaga yung gusto mo talaga mag-serve, paglingkuran si Lord, gusto mong ipangako talaga na habang nabubuhay ka, ay ipaglilingkod mo ito sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, speaking po ng ganyan, ang dami po talagang pumipigil sa akin. Last week, galing po ako ng Louisiana. Okay, kailangan pong gumising ng bago mag-4 para makapag-prepare. So, ang Louisiana po siguro, kulang-kulang 4 hours yung i-travel from San Jose del Monte. Okay? Tapos po, the following day, kailangan pong bumiyahe ng Nueva Vizcaya. So, pinipigilan na po ako ng iba, huwag na daw po ako sumama. Pero naipangako ko po yon. Nung po na-experience ko po talaga yung kapangyarihan ng Panginoon na by His grace, nabuhay ako ulit, okay? Grabe, sabi ko, bibigyan ko ng dahilan si Lord para buhayin ako. That is a commitment, mga kapatid. Sana po talagang tumagal, no? Because it is based on God's truth. Kasi nakita ko po talaga yung katotohanan ng ginagawa ng Panginoon. Kaya, by the grace of God and God willing, talaga pong masustain ko po na ibinibigay yung sarili ko kay Lord, no? Parang iniisip ko, paano kung hindi ko talaga masustain ito? Ang pangako ko sa Kanya, bibigyan ko siya ng dahilan para buhayin ako. Okay? Tapos sabi ko, Lord, pag binuhay mo lang ako, I'm sure, biyaya ninyo, marami pang mabibless na tao sa pamamagitan ng aking buhay, okay, ng aking testimony. So going back, mga kapatid, ang lasting commitment is not based on emotion, it is not based on enthusiasm alone. Marami pong dahilan bakit po tayo nagkakaroon ng spiritual hype at tumataas po yung atin pong emotion, mga kapatid. Kuminsan, nahandyan po yung atin pong
sa time na tayo po ay nagpe-praise and worship kagaya kanina, capture na capture po ng God ang atin pong heart. Amen po ba mga kapatid? Grabe pa po ang ating praise and worship ngayon. No? Talaga na-appreciate po natin na sila po ay ginagamit po talaga ng Panginoon at sinasamahan po ng Banal na Espiritu. At blessing po sa atin ang ating pong praise and worship. Pwede po ba natin silang palakpakan? Ano pa po mga kapatid? Nasa hype pa rin po tayo mga kapatid ng spirituality. Kapag nakarinig po kayo ng very dynamic preacher, narinig po ninyo si Pastor Manric, parang ang wish mo sana, parang linggo-linggo sana si Pimans ang ating speaker. Kasi very dynamic, punong-puno ng karunungan, punong-puno po ng hamon para po sa atin. At talaga pong matcha-challenge ka, magbibigay ka talaga ng pangako mo sa Panginoon. Ano pa po mga kapatid? Bukod sa worship, bukod sa preaching, nahandyan pa po yung mga conferences, nahandyan pa po yung retreat, nahandyan pa po yung mga team building, na alam po natin team building, hindi naman tayo naglalaro lang, nahandyan yung spirituality. So nag-i-engage po talaga tayo at nangangako po tayo, meron po tayong commitment po sa atin pong Panginoon. Ang tanong lang po, can you sustain it, mga kapatid? Kaya ba natin siyang i-sustain? Kuminsan po ang mga commitment, it is only good for a week or two. Hello, mga kapatid. Ay, wag naman kayo ma-offend, no? Pero talagang gano'n naman natin siya nakita. Ang commitment po natin, talagang kuminsan pang isang linggo, pang isang buwan, mahaba na po siguro yung 2 months, pero hindi na po talaga masyado siyang tumatagal. Okay? Kaya tingnan po natin mga kapatid yung mga main points ng passage po na ito na atin pong pag-aaralan. At talaga pong makita po natin, iba talaga yung commitment na nakaugat do sa katotohanan ng kanyang salita. Ang number 1 po natin mga kapatid sa atin pong point ay rooted in truth. The foundation of commitment. This is the foundation of commitment. Sabi po sa verse 11, the seed is the word of God. Okay? Napaka-clear naman po yan mga kapatid. Nung ini-explain po ni Jesus, yung po mga binhi na nalaglag, so iisa po yan mga kapatid. It carries the same power. Tama po ba? Yung binhi na nalaglag, it carries the same power. Pero iba-iba po ang result. Kasi ang nagva-vary po dyan talaga is the heart of the people. Ano po yung mga klase ng lupa dyan mga kapatid? Yung una po, the pathway soil. And second, the rocky soil. Number 3 po natin, the thorny soil. And number 4, yung pong good soil. Okay, 4 na klase ng lupa, pero isang klase po ng binhi. Yung klase po ng binhi po na yan na tinutukoy is the Word of God. It carries the same power, pero bakit ang result iba-iba? Okay? Meron po tumubo, namatay ka agad. So what's the problem? Ang problem po natin, yung kind of soil, this represents the heart of people. Nagre-representa po yan ng puso ng mga tao. Tingnan po natin mga kapatid, yung rocky soil, sabi po natin, tumubo ka agad dahil manipis ang lupa, pero sumikat ang matinding sikat ng araw, 36 degrees, 38 degrees, so patay po ka agad siya. So ito po yung interpretation, ito po yung binanggit, explanation po ni Jesus. Many receive the word with joy, but without depth. Sabi po, yung pagtubo na ito, they receive the word with joy. Wala naman pong masama. Dapat po talagang tanggapin ang salita ng Panginoon with joy. The problem is walang lalim. So, excitement is not the same as endurance. Pwede po ba natin sabihin yan? Excitement is not the same as endurance. 1, 2, 3. Magkaiba po yan mga kapatid. Yung excitement, okay lang din naman po yan. Okay lang din naman. Kaya lang po, hindi po siya talaga nagtatagal. For a moment, nahandyan po siya. Iba po talaga yung parang sabihin po natin commitment. Kasi ito po yung nagtatagal. Ito po yung nag-i-endure po talaga, no?
So, pangmatagalan. So, marami pong bagay sa church na pwede pong panggalingan po ng atin pong excitement. Halimbawa po, sa cell group po natin. Ang cell group po natin, life group po natin, pag masaya, di ba? Pag masaya, parang gusto po natin balik-balikan kasi nagbibigay ito ng excitement sa atin. Grabe yung ibang mga leaders. Kung minsan, gagawin pa na talaga nila ito sa Starbucks, gagawin pa nila talaga sa labas. Ginagawa po talaga natin yan kasi para talaga pong hindi redundant, okay? Para may excitement din. Wala naman po talagang masama sa excitement, pero kailangan po na handyan po yung endurance, na handyan po yung pangmatagalang galaw po natin. So, hindi lang po tayo natatats, hindi lang po nahandon po yung sagot po natin, yes, Lord, na may passion, kundi po, mahalaga din po, why you commit yourself. Dapat meron po tayong malaking dahilan na nag-uugnay sa katotohanan ng Diyos, salita ng Diyos, bakit kailangan mong mag-commit at bakit kailangan mong lumalim at kailangan po nating i-sustain yung atin pong commitment. So yung pong emotional response without spiritual root, ano po yan? Short-lived lang po yan. Short-lived. Konti lang po ang buhay po niyan. Hindi po masyadong matagal. Joy is good. Masaya po. Maganda na masaya, but it must be grounded. Yung pong feeling blessed, sabihin nga po natin, feeling blessed. Iba feeling blessed lang no? Dapat po hindi feeling blessed lang. Dapat po tayo ay nabibuild na po talaga sa katotohanan ng salita po ng atin pong Panginoon. Sabi po sa 8:13, Luke 8:13, they receive the word with joy. Okay? But because they have no root, they believe for a while, but in the time of testing, they fall away. Ang lungkot nito, ang sakit, best. Kasi ito po yung sinasabi po natin na hindi po natin maganda na makita. A moment of inspiration is not equal to a life of transformation. Hello mga kapatid. A moment of inspiration, halimbawa ngayon, na-inspire po tayo sa salita ng Panginoon. Last Sunday, na-inspire po tayo sa salita ng Panginoon. So, a moment of inspiration is not equal to a life of transformation. Dapat po, ang transformation talaga, na may transition, paunti-unti, hanggang eventually you are there. Nahandun ka na, at kitang-kita yung pagbabago, tayo po ay nagpapatuloy, at ang buhay po natin ay nagiging pleasing sa atin pong Panginoon. So, yung pong pag-uugat, mga kapatid, yung pong patuloy na pag-uugat, ay nakaugnay po yan in knowing the Word, understanding the doctrine, and being discipled. Okay? At least 3 bagay po. Pag sinabi natin, ano ba yung katotohanan na binabanggit mo, Pastor? It is knowing the Word. Dapat po alam po natin ang salita, naunawaan po natin ang doktrina, understanding the doctrine, and being discipled. So knowing the truth, it's not just about hearing the Word. You hear the Word every Sunday. You hear the Word every Wednesday. Pero are you studying the Word of God every day? Are you meditating the Word of God every day? Atin po ba itong binabasa? Atin po ba itong pinag-aaralan? Alam po ninyo kung ang atin pong engagement lang talaga sa Word ng God is hearing it every Sunday, once a week, hindi po talaga tayo lalalim. At hindi po mag-uugat, hindi po maaangkla doon. Yung mga commitment and any decision that you can make, hindi po talaga maaangkla ron. Kasi, meron po ninyo, once a week lang tayo makakarinig ng salita po ng Panginoon. And then, understanding the doctrine. Alam po ninyo, first thing that you should understand about the doctrine is who is God and what is His purpose in your life. Pag hindi po natin nakita to na malinaw mga kapatid sa doctrine na yan, kung sino ang Diyos, bababaw ang pagtingin talaga natin sa Panginoon. Hello mga kapatid. Amen po ba? Bigla lang po ako may mga naalalang mga passages sa Bible na makikita po natin, biglang lumalim ang kanila pong pagkakilala sa Panginoon.
And then eventually, nagbago rin yung kanilang decision at perspective kay Lord. Naalala po ninyo si Peter nung pong wala po siyang huli, nabanggit po last time, di po ba? Pero nagkaroon po siya ng great catch of fish. Nung magkaroon po siya ng malaking huli ng isda, nabago po yung kanyang doktrina, nabago po yung kanyang theology. Tinatawag po niya si Jesus na ano, ang tawag po niya kay Jesus, teacher, di ba? Rabbi. Pero alam po ninyo, nung makahuli po siya ng napakadaming isda, ang sabi niya, my Lord, my Savior, my God. Okay? Lumalim po yung pagkakilala po niya sa atin pong Panginoon. So minsan dapat po lumalim talaga yung atin pong doctrine, yung atin pong kaalaman tungkol po kung sino siya at ano ang purpose po niya sa atin pong buhay. And being discipled, yan po mga kapatid, it means you don't walk alone, you allow somebody to walk with you. Yan po yung sinasabi natin. May nag-aalaga po sa atin. So atin pong ikinumit ang ating sarili sa isang life group para po may magbantay sa atin, may mag-alaga po sa atin. At maturuan po tayo ng dapat po nating ipamuhay sa biyaya po ng Panginoon. Colossians 2, 6 and 7, sabi po, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught. Okay, dapat po talaga, may nagturo po sa atin as you were taught, strengthened in the faith as you were taught. Tumitibay po tayo mga kapatid dahil meron tayong mga kapatid na concern sa atin, inalaw natin to have people over us para mag-alaga at mag-deal, mag-pray para po sa atin, and somebody na maging partner po natin in our spiritual journey in this life. Hindi po tayo makakapamuhay sa katotohanan if we just visit the Word of God every Sunday, okay? In our worship service. Dapat meron po talaga tayong daily exposure with the Word of God. That is when we grow our roots. Doon po lumalalim ang atin pong mga ugat. So if you want to be strong, to have strong roots, you need daily exposure to Scripture, not just hearing, but reflecting. Okay? Hindi lang pinakikinggan. So, binubulay-bulay natin ito, minemeditate, not just reading, but obeying. Alam po ninyo, yung binasa natin, sinunod natin, yan po yung lalong, yung memory po natin ay napapanatili. Kasi meron na pong may kasama na po itong action. Ito po yung magandang makita po natin sa point number 1. Your commitment to God will never be stronger than your connection to His truth. This is a principle. Pwede po natin sabihin, timeless principle to mga kapatid. Ulitin ko po, your commitment to God will never be stronger to your connection to His truth. Isa-isa po mga kapatid, pwede po ba nating sabihin po ito, your connection to God will never be stronger than your connection to His truth. Parang nawala yung dulo, ano? Than your connection to His truth. Okay? Yung pong ating commitment, pagtatalaga, pangako sa Panginoon, ay hindi po lalampas po yan. Hindi po mas strong yan kaysa doon sa connection po natin sa katotohanan. So, ibig sabihin, mas maraming connection at mas maraming ugat, so mas malakas ang atin pong commitment. It is more stronger kapag mas maraming truth ang nasa atin pong buhay. Number 2 po natin. Ano pa yung number 1? Number 1 po natin ay rooted in truth, and that is the foundation of commitment. Yan. Number 2 po natin ay rootless in word. Rootless in truth. The condition to avoid.
Titingnan ko, noong una parang medyo awkward sa akin. Nung binubuo ko po ito, rootless. Sabi ko, may word ba talaga na rootless? Kasi parang pag without truth, parang hindi masyadong nagmamatch sa number 1 eh. Pero okay po pala to, rootless in truth. So, kapag wala po tayong ugat sa katotohanan, that is the condition to avoid. Ito, isa po itong kalagayan na dapat po nating iwasan. Verse 13, those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. Okay? So, dito po, nakita po natin na sinasabi po ni Jesus na yung pong commitment po na ito, magiging temporary lamang po, mga kapatid, when it is not deeply rooted in truth. They receive the word emotionally, but not spiritually grounded. So kapag dumating na po yung mga testing sa buhay, pag dumating na yung hardships, konting hirap nga lang no? Minsan konting hirap lang. Alam po ninyo, yung mga Bible study natin po minsan, parang ina-assess ko rin. Ang dami ko nakikita, very committed sila. Yung pala, parang magsimula po sila ng mga Bible study, parang nakakita po sila ng mga blessing ni Lord. Talagang mula po nang nag-Bible study po tayo, nagsimula na po kaming i-bless ni Lord. Pero alam po ninyo, kapag dumating na din po yung parang difficulties nila sa buhay, para may mga challenges sa buhay, kuminsan parang patay buhay na rin sila, no? Aandap-andap na rin sila. So, bakit? Baka kasi doon lang talaga nila nakita, kaya sila very active, napaka-enthusiastic, excited, kasi nga po, nakita po nila, binibless kami ni Lord. Pero pag may konting testing na, may kahirapan na, yung commitment po nila ay nagkukolapse, okay? Nagkukolapse po paunti-unti. At kung maaari nga lang po, minsan quietly, ay unti-unti na po silang nag-i-exit. So, yan po ay masasabi po nating shallowness, okay? Kababawan po yan, nagiging mababaw. Alam po ba ninyo, kapag blessed tayo, okay? Maraming pagpapala, nandiyan po, kumikita po tayo ng sagana, maganda po yung ating health, okay po ang ating family, okay? Pumapasa ka sa mga grades mo, gagraduate ka. Alam po ninyo, in the calmness of our lives, pagkakalmado po ang ating pong buhay, alam po ninyo, yung po mga ugat natin, unnoticed po yan di ba? Parang sabihin po natin, hindi po nanonotice yan. Hindi mo pwedeng hulaan kung malalim nga o mababaw. Kasi nga, smooth sailing ang buhay no? When everything looks fine and good, unnoticed po ang mga roots natin. Okay, kasi ang nakikita po natin yung surface kasi, yung pabalat lang, okay? Yung tawag yan, yung kanya lang physical. Pero pag may hardships, merong persecution, merong loss, merong temptation, merong delay, merong mga disappointment, merong acts of storm, mukhang bagyo, merong lindol. So, yan po na-expose what is inside us. Kung what is beneath us, kung ano yung nasa ilalim, kung ano po yung klaseng ugat, meron po tayo. So anyone can appear strong when life is easy. Tama po ba? Pero nire-reveal po what's the real foundation kapag meron na pong testing, meron na pong pagsubok. Naalala po ninyo yung nagtayo ng bahay, di ba? Yung isa nagtayo ng bahay sa buhanginan, yung isa nagtayo ng bahay sa batuhan, solid ground. Iisa naman po yung unos na dumating, pero nanatili po yung nasa bato. Kasi po matibay, okay? So, doon po natin nakikita ang ating pong strength. Proverbs 24:10,
If you falter in a time of trouble, how small is your strength? Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Ang marami po nagkukwit dahil po ang kanila pong commitment was based on a moment and not on the mindset of God's truth. It is not formed in the truth of the Word of God. Ano po magandang makita po natin dito sa atin pong pangalawa? Rootless in truth. So the condition that we must avoid. So, ang temporary faith, mga kapatid, won't survive in a permanent pressure. Ang dami pong pressure na dumadating, ano? At yan po ay real talk po yan. Marami pong pressure sa atin pong buhay. So, don't settle on the surface level of spirituality. Yung parang sobrang babaw lang. Kailangan po, meron po tayong ugat na malalim na pwede pong mag-stand po talaga at maging firm sa storm ng buhay. And lastly, mga kapatid, rootedness in truth. Rootedness in truth. The process it requires. Teka muna mga kapatid, baka isipin nyo, magkakamukha lang yan. Para magkakahawig na yung outline ko. No? Number 1 po natin ay rooted in truth. Okay, nag-ugat sa katotohanan. Yung iba ay rootless, walang ugat na nakaangkla sa katotohanan. Ito naman po ay rootedness in truth. Ito po ay pag-uugat. Okay, pag-uugat naman, it is a process. Pag sinabi po natin pag-uugat, yung nagsusustain, patuloy po talaga siya na nagkakaroon ng pagdalim at pag-uugat. So the process it requires. Luke 8:15. Tingnan po ninyo yung progression dito mga kapatid sa Luke 8:15. The seed on good soil stands for those with a noble and good heart who hear the word. Okay? Ano po mga kapatid? Ang sabi? Who hear the word. What's next? Retain it and by persevering produce a crop. Ulitin po natin, hear it, pinakinggan, retain it, and by persevering. That is rootedness. Patuloy ang pag-uugat. It is a challenge and it is a process. So, pinopoint po talaga dito ni Jesus, yung pong good soil na ito, ay it is the one who actually bears fruit. Ito po talaga yung nagkaroon po talaga ng bunga, yung binhi na natanim po sa kanya. But it's not automatic. Of course, kasi nga po, ano po yan, di ba? Nahandon, okay, natanim, tapos po magsisimula magkaroon ng maliliit na ugat hanggang siya po ay sumibol, hanggang lumaki, magdahon, magbulaklak, and eventually hanggang siya po ay magkaroon po ng bunga. Alam po ninyo, ang pinakamahirap po sa buhay, yung puro bulaklak po tayo. Hello mga kapatid. Ang mahirap po sa buhay, yung puro bulaklak. Diba? Magandang tingnan, pero deceiving po yan. Mukhang mabulaklak, pero hindi po tayo nakakakita ng bunga. Unless makakita po talaga tayo ng totoong bunga, ito po yung sinasabi po natin, productive, nagiging makahulugan po talaga, significant ang kanya pong buhay. So it is a process mga kapatid. Pag sinabi pong rootedness, it is a process. It's not passive, di ba? Hindi po siya ganun lang at active po siya, patuloyan po siyang namumunga. Tandaan po natin yung progress, di ba? Hear it, retain it, and persevere. Nagpapatuloy po siya. So dapat po ganon mga kapatid. Ibig sabihin, sinisika po natin, nakatap tayo sa power ng atin pong Panginoon. So rootedness is not just about survival. Ito po yung atin po talagang pathway to spiritual strength.
It's not about survival, mga kapatid. O kaya tayo nag-uugat. Hindi lang para manatiling buhay. Alam po niya, pag nakakarinig po ako ng mga Christian, sabi nila, salamat nga, nandito pa ako sa church eh. Di ba? That is survival. Parang iniisip mo lang, at least nag-survive pa ako. At least nga, nandito pa ako ng Sunday. Gusto mo, hindi na ako pumunta ng Sunday. Di ba ba? Kung isang parang sobrang nagmamalaki pa. Pero ito po, ang sinasabi po nating pag-uugat, it's not just survival. Kundi po, dapat po meron tayong spiritual strength. Meron po tayong spiritual na kalakasan. At tayo po ay kumukuha yung nourishment at ng stability underground, doon po sa roots, doon po sa salita po ng atin pong Panginoon. We draw strength, wisdom, boldness, and endurance. Hindi po ito, mga kapatid, nakukuha sa excitement po talaga. Naranasan na po ninyo, mga kapatid, nag-praise and worship, kinilabutan kayo. Naranasan niyo na kinilabutan kayo. Diba? Mataas talaga yung balahibo ninyo, nag-goosebump kayo. Naranasan ninyo na kikinig kayo ng preaching, grabe itong preaching na to, kinilabutan talaga ako. Hello, mga kapatid. Meron kayong ganon experience? Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi po talaga sa kilabot po ito. Wala pong kinalaman ng kilabot po dito, mga kapatid. Talaga pong ang main point pa rin po natin, ang commitment, hindi po sa kilabot, hindi po sa excitement, hindi sa anumang bagay, ito po ay sa God's truth, katotohanan. Sa katotohanan, doon po tayo nakaangkla, mga kapatid, kaya hindi tayo magfo-fall. Okay? Ibig sabihin, while others wither, while others fall, tayo po ay nananatili na nakatayo. Tingnan po natin, Ephesians 3:16-17, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. So, nahandun po yung power, mga kapatid. Nahandun po yung pag-i-establish po ng atin pong Panginoon. Nahandun po yung atin din pagmamahal. So, we never quit. Naranasan po natin yung pagsama ng atin pong Panginoon. Siya po yung nag-i-establish po sa atin, mga kapatid. Alam po ba ninyo yung olive oil? Olive oil. Saan po galing yan? Sa olive tree. Tama po ba? Yung po ang baby oil, saan po galing yan? Sa baby. So, nasabi ko sa inyo, kanina word ng God hindi kayo excited Pag mga kwento, excited kayo. Okay, yung olive tree, mga kapatid, yung pala, nakakatagal po yan kahit sa sobrang init. At kahit itanim niya yan sa parang tigang na lupa, yung parang rocky, di ba? Sabi natin, pag rocky soil, parang ang daling mamatay. Kahit pala rocky, yung kanyang ugat, nagpupumilit pa rin makapenetrate at makahanap ng susuotan para talagang lumalim at makakuha po ng nourishment. At yan pong olive tree, nakakasurvive po yan sa drought kahit po hindi madiligan. Okay? Ibig sabihin, kahit tagtuyot, nakakasurvive po yan. Sabihin sa katabi mo, hindi mo kagaya. Hindi, wag makamagalit. So, kaya po talaga niyan tumagal. At yan po palang olive tree, nagpo-produce po yan ng fruit ng 100 of years. Di ba? Grabe, no? Yung iba parang may sukat lang talaga ng kanilang na para may timeline lang. Hanggang ganito lang katagal mabubuhay. Pero yung pala kayang mag-produce ng 100 years. Kayang mamunga. Ano po ang lesson po natin dyan, mga kapatid? Pag may time talaga tayo to go deeper, yung mga ugat po natin ay lumalalim,
they produce lasting fruit. Yung patuloyan po talaga tayong nagiging beneficial, nagiging significant sa kingdom ng ating Panginoon. Pag binasa po ninyo John 15, ang manonotice po ninyo dyan, from no fruit, biglang nagkaroon ng fruit, tapos more fruit, and then much fruit. Ibig sabihin, ang buhay po pala natin, mga kapatid, patuloy yan talagang maging very beneficial in the kingdom of God. So, ang rootedness, mga kapatid, doesn't happen overnight. Kasi nga, it is a process. Patuloy yan po tayo. Ito, mga kapatid, dyan po dapat yung consistency and patuloy yan po nating obedience sa atin pong Panginoon. So, the stronger the roots, the greater power you have. Lagi po nating tandaan po yan. Mas nananatili po tayo at mas nananatili po tayo nakatindig sa katotohanan at sa paglilingkod, pag-serve po sa atin pong Panginoon. Alam po ba ninyo, mga kapatid, ito naman yung bamboo tree. Sino na po nakakita sa atin ng bamboo tree? Yan. Karamihan naman po, mga kapatid, kahit taga Manila tayo, taga Quezon City tayo, nakakita na po tayo ng bamboo tree. Hindi ko alam kung na-notice na po ninyo. Nakakita po tayo ng bamboo tree, yung sobrang taas na po kaagad no? Pero ang bamboo tree pala, kuminsan parang ang baba lang niya. For 5 years, ganyan lang po siya kababa. Okay? Pero yung 5 years pala niya, hindi po natin alam kung ano nangyayari underneath. Yung palang 5 years po niya, ang patuloy ang paglalim ng ugat. Ganun po pala. May nangyayari sa ilalim na hindi natin nakikita sa ibabaw. Pero palalim ng palalim, for 5 years, yun lang po talaga yung kanya pong intention to go deeper and deeper and deeper, palalim ng palalim. Pero after 5 years, bigla na po mapapansin po ninyo, every month, pataas ng pataas hanggang maging 90 feet tall. Hindi na po natin kayang abutin, okay? Darating po ang bagyo, darating po ang mga unos, pero hindi po kayang itumba ng kahit gaanong kalakas na bagyo. So, yun po ang secret, mga kapatid. So, persevering, sabi, by persevering, by hearing, di ba? Sabi po diyan, hearing, retaining, and persevering, that is the key, mga kapatid. Ito po yung mga susi. Ito po yung commitment na naglalas. Hindi po panandalian lang po, mga kapatid. Not quick, but faithful commitment to God. So, nice po natin na ang commitment po natin sa God ay maging faithful, sustaining, powerful, nagpapatuloy po talaga. At iyan po yung masabi po nating pleasing na makita sa atin ng atin pong Panginoon. Diba, kuminsan nga sabi, you started well, what happened? Ano ang nangyari? Bakit po tayo huminto? So when we started, lalo na po, when we started well, we must finish it well. Tayo po, mga kapatid, ay tumayo, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. We honor you, God. We appreciate your word this morning. Salamat po sa inyo po mga salita. Salamat po sa mga katotohanan. And thank you, Lord, for confronting us. Thank you, Lord, for the challenges na pinapakita po ninyo sa amin para po kami ay mag-sustain, magpatuloy. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mga commitment na binibigay po namin sa inyo ay mag-last longer po, Panginoon. Talaga po maging patuloyan po ito, Panginoon. Salamat po sa inyo. Kayo po ang sasama po sa amin. Thank you, Lord, sa inyo pong grace na patuloy po naming maranasan. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.